lamang po sa ating August 4, 2023 na kabanata ng Abot Kamay na Pangarap. Nagsimula na ang investigasyon ng SRH Hospital kung sino sa kanilang empleyado ang gumagamit ng bawal na droga. Samantala, ginagawa ni Doc Lindon ang lahat para maitago ang ebidensya na siya ay gumagamit ng bawal na droga. Panoorin muna natin ang nakaraan. Isa kang peking mabait, pero napakasama na ugali mo! At isa kang peking doktor nang wala kang kaalaman-alam! Hindi ho peking doktor si Dr. Tanyag. Magaling ho siyang doktor. Nagkaroon lang ho siya ng brain injury kaya may mga bagay-bagay po siyang nakalimutan na. Ito na lang! Cellphone! Malaking pera to! Ano ka ba? Akin na nga yan sa asawa ko to, di ba? Miss na kita, Lapidas. Ang hirap-hirap, Lapidas. Dr. Tanyag, uulitin ko. Mag-aral ka. Hindi pa huli ang lahat. Baka hindi lang sarili mo ang mahanap mo. Remember the last time nung magising siya from a coma, he remembered everything. Yes, but then you were saved because he had an uncontrolled seizure that led to his second coma. And that second coma severely damaged his memory. Kaya alam mo, hindi na babalik yung memory ni Daddy. May nakita akong pouch sa ilalim ng table. Tapos, nung binuksan namin, may lamang 10 vials ng morphine. At may kasama pa yung syringe at tsaka tourniquet. Kaya ang hinala namin, taga-East Street siyang may-ari. Oh my God! Kawawa naman si Doc RJ, ano? Isipin mo, #1 top neurosurgeon ng Pilipinas. Ngayon, walang kaalam-alam. Baka ni maglanggas ng sugat, di marunong yun eh. Baka mas magaling pa ako dun eh. Alam mo ba, ako, nakapagpanganak ako dun sa may release. Nakapagpanganak ako. Mindset lang yan, mindset. Diyan talaga ho? Nagpaanak kayo ng tao? Sinabi ko bang tao? Aso, yung aso ko. Nakita kong nanganganak, tinulungan ko. Diyan naman eh. Ito naman kasi si Moira eh. Imbis na tulungan niya yung asawa niya, nakita naman yung ginawa niya kagabi, hindi ba? Siya pa tong nagtutulak sa asawa niya na gumawa ng isang bagay na hindi naman niya alam kung anong ginagawa niya. Paano kasi ang inaatupag niya yung pag-brainwash niya? Sana man lang may makaisip na tumulong kay RJ. Sayang eh, kasi napakahusay niyang doktor. Good morning po, sir. May nagpa-deliver po sa inyo. Kanino galing? Diniliver lang po eh. Sana sila Zoe. Umalis na po kanina pa. Kasama po si Ma'am Moira po. Sige. Thank you po, sir. Thank you po. Discover first aid. Sana maramdaman ko ulit kung paano maging doktor. Pero imposible na ata. Kanina nga, wala akong nagawa dun sa nabulunan. You know, Dad, Apex is offering basic life support classes. You wanna join? Basic life support classes. Zoe, para matanda na ako para dun. Baka pagtatawanan na ako ng mga tao dun. At pagchichismisan ako ng mga tao na nakakilala sa akin. Mas mabuti siguro kung itatago ko na lang tong sitwasyon ko. Basta pag nagbago yung isip mo, sabihin mo lang ako. Zoe? So make sure she gets her drip every 4 hours. Paki-adjust na lang kung masyado mo bilis. And then, maybe tomorrow she can be discharged. Thank you. Thank you, Nurse. Doc Denise. Doc, Are you alright? Did you party hard last night? hindi pa ba kayo nagkausap ni Doc Benitez? Ha? Hindi pa. Bakit? We have a very serious problem. Doc, Dr. Carlos. Excuse me. Doc Lindon, yan. Nalaman na po ba kung sino yung may-ari ng morphine? Wala pa nga eh. Pero nagbigay na ako ng chance na aminin ng may-ari ng morphine. Pero hanggang ngayon, wala pang kumakausap sa akin. Okay. Ikaw, Doc,
Pa, baka may alam ka. Wala po, Dok. Di ba, Doc? Malalaman din natin kung sino may-ari ng morphine. At kung taga rito siya sa East Ridge, at kung user siya, he will suffer the consequences. Hindi lang siya mapa-fire, matatanggalan pa siya ng lisensya. Anyway, Doc, magkita tayo mamaya sa conference room. Okay? Opo. Yes, Doc. Zoe, anong ginagawa mo dito? Nagpunta lang naman ako dito para sabihin sa'yo na drug addict yan si Annalyn. What? Come on, I know what happened sa bar last night. Alam mo ba na may history si Annalyn ng pagnanakaw ng narcotics? Malay mo, sa kanya yung nakita niyong morphine. Alam mo, Zoe, this is a serious accusation. Nasa lang police report mo? May pruweba ka ba? Wala. Well, dahil kasi Pero nakalusot Zoe, siya. dahan-dahan ka ng pagbibintang mo. Doc Benitez, let's be fair naman. Hindi naman porket boyfriend ka nung nanay ni Annalyn, hindi mo na siya gagawing suspect. Malay mo, this time dahil alam niyang may posisyon na yung nanay niya at medical director ka pa, kaya lumakas ang loob niya. Alam mo, baka drug addict talaga yan si Annalyn. Ano sabi mo? Hindi ako addict. Bawiin mo yung sinabi mo. Bakit? Posible naman Doc Benitez, I'm sure that wasn't the first time na lumabas kayo with Eastridge. Pero ano bang nabago? Hindi ba si Annalyn lang? So, ina-accuse mo ko ng pagiging addict dahil lang doon? Ang babaw mo naman. Ano, doktor ka ba talaga? Or palpak na investigador? You see? Defensive. Easily agitated. Mood swings. Hindi pa science yun, Doc? Alam mo, sa ating dalawa, baka nga ikaw pa yung addict eh. Kasi, sinong nasa tamang katinuan na pupunta ng East Ridge para lang manira ng tao? Tapos bibrainwash mo pa yung tatay mo? Alam mo, sa tingin ko, kailangan mo na magpa-rehab. Hindi sa pagiging addict ka, pero dahil selfish ka, manipulative ka, insecure at evil human being ka. Evil pala, ha? Zoe! Zoe! Tama na yan! Tama na! Tama na! Ang lakas talaga ni Annalyn sa medical director. Hindi siya malakas sa akin. At ikaw ang nauna. Huwag kang gumawa na intriga dito. Bakit? Sinasabi ko lang naman yung mga sekreto ni Annalyn para naman aware ka. Sikreto? Zoe, sa ating dalawa, sa inyo ng mami mo, kayo yung maraming sikreto. At tandaan mo, Zoe, isang pagkakamali nyo lang, isang unguarded moment nyo lang, lalabas lahat ng sikreto ninyo. No. I'm sorry to burst your highly imaginative bubble. Pero wala kaming sekreto ng mami ko. Anyway, good luck sa drug issues nyo. Sana mahuli mo yan si Annalyn sa akto. Bye. Ay, wala kang dapat ipaliwanag. Hindi ko naniniwala sa kanya. Mamaya magkita tayo sa conference room. Yes, po, Doc. Uy, sino ba kasi nahanap mo? Hindi Ate Ning. Tinitignan ko lang yung mga mukha nila eh. Kasi makikita mo naman sa mukha kung sino yung gumagamit talaga nun. Pansinin mo kung sino yung mga parang guilty or iba yung mood. Hindi kaya si yun, Ate Ning? Hindi. Kasi, di ba, nitong mga nakarang araw parang iba yung inaasta niya. Kaka magbintang ng ganyan. Mabuting tao yan. Chill, joke lang. Ikaw naman, di ka mabiro. Bintang, sinusin mo.
Magandang araw sa inyo lahat. Diretsahan na tayo. Meron tayong no drug policy sa hospital na to. And last night, we found 10 vials of morphine. Nagbigyan ko ng chance na aminin sa akin kung sino may-ari ng narcotics na yan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin lumalapit sa akin. So you leave me with no choice. Everyone is required to submit to urine testing. Doon natin malalaman kung sino ang gumagamit sa inyo ng morphine. Excuse me. Doc. Kailangan daw po ako sa ICU, may emergency. I need to go now. Okay. Excuse me. Dr. Javier, Yes. saan ka pupunta? Sabi niyo po pwede ako pumunta sa ICU, may emergency. Right? What I meant was, pwede ka na naming unahin. Since may pasyente ka, mabilis lang naman to. Is there a problem, Doc? Good morning, Doc. Morning. Good morning, Doc. Good morning. Di ba yan si Dr. Tanyag? Morning. Yung dating magaling na doktor, pero ngayon di na nagagamot. Shh, ma'am. Boss namin yan. Manong? Ay, Dr. Tanjag, pasensya na po. Nagbabasa lang po ako. Break time ko po, pero babalik na po ako sa trabaho ko. Sige lang, sige lang. Ano yung binabasa mo? English po. May quiz po kasi kami mamaya. May quiz kayo? Opo. Nagbabalik aral po kasi ako. Gusto ko po kasing makatapos ng high school. Dr. Tanyag, huwag kang panghinaan ng loob. Dati no read, no write ako, pero may nagsabi sa akin na hindi pa huli ang lahat para mag-aral ako. Ikaw ang nagsabi nun sa akin. At ngayon sasabihin ko yan sa'yo. Mag-aral ka, hindi pa huli ang lahat. Pwede ba ako magtanong? Ano po yun, sir? Hindi ka ba pinagtatawanan ng mga kaklase mo dahil matanda ka na pagkatapos hindi ka pa tapos mag-aaral? Nung una, sir, pinagtatawanan nila ako. Kaya nga nagawa kong isikreto. Pero wala namang mangyayari kung itatago ko lang. Hindi gagaan ng buhay ko. Basta ako, sir, gusto kong makatapos ng pag-aaral. Gusto kong makatapos ng high school. Yan ang gusto kong mangyari sa buhay ko, sir. Ngayon, sir, yung mga kaklase ko, suportado na nila ako. Gusto na nilang matupad ang mga pangarap ko. Di ba, sir? Good for you. Sige. Ay, sir. Gusto ko sana magpatulong sa inyo, sir. Ano yan? Hindi ko kasi mabasa itong Desire. Desire. Ano pong ibig sabihin po ng desire? Ang ibig sabihin nun, ang pagnanasa mo sa gusto mong makamit ng isang bagay. Desire. Yun pala yung nararamdaman ko, sir. Desire kong makatapos ng pag-aaral ng high school. Tama ko ba, sir? Tama. Next po. Next po.
Next po. Next po. Ay, Dok. Pasensya na po, hindi po pwede isara. Naiin lang kasi ako kapag may ibang tao. Baka hindi ako makapag-CR. Ay, Dok, pasensya na po. SOP lang po talaga, hindi po pwede. Okay. Sir, babalik na po ako sa trabaho ko. Manong. Hindi pa tapos ang break time mo. Magbasa ka muna habang may break time ka pa. Tsaka eto, bumili ka ng mga libro mo at tsaka kung ano pang kailangan mo sa eskwelahan. Sir, maraming salamat, sir. Malaking bagay po, malaking tulong po to sa akin, sir. Maraming salamat po. Salamat po, sir. Dito na po, balik na po sa trabaho, sir. RJ, nandito ka pala. Ano to? First aid? Balita ko may basic life support training daw kayo ngayon. Oo, pare. Ginagawa yan ng mga taga-ER natin every month. Bakit? Gusto mo bang matuto ng basic life support training? Pwede ba ako dyan? Di ba nakakahiya? Ano ka ba, pare? Ikaw pa? Siyempre pwede. Tara, samahan kita. Hospital mo to eh. Salamat. Loring, okay na ba lahat? Okay na, Dok. Okay, maraming salamat. So ngayon, malalaman natin kung kanino yung morphine na yun. Hindi niya may tatago ang sekreto niya dahil sa urine test. I'm hoping na hindi taga Eastridge ang may-ari ng morphine na yon. Kasi kahit na ilang buwan pa lang ako dito, alam ko na mababait kayong lahat. Pero alam ko din na kahit mabait ang isang tao, pwede pa rin magkaroon ng isang sekreto. Excuse me, Ma'am Lynette. Kagabi sa party, hindi lang po mga taga-Eastridge yung nandun. Even Apex, nandun din sila. Nagbibintang mo ba yung mga kaibigan ko? I'm sorry. Are you talking about Nurse Karen, Evan, and Regan? Kilala ko yung mga yon. Marites lang sila, pero mabubuti silang mga tao. Pero Doc, sabi nga ni Ma'am Lynette, kahit mababait may mga sekreto, diba? Sa bagay. Ikaw nga, nahuli ka sa mga sikreto mo kagabi. Excuse me, Dr. Santos? That's none of your business. It's none of your business din na nandun yung mga kaibigan ko. Wala naman silang ginagawa, tapos idadamay mo sila? Sisisihin mo sila? Ikaw nga eh. Nahuli kami kahalikan na babae sa CR, tapos binastos mo pa ako, di ba? Sandali. Annalyn, binastos ka ni Dr. Javier? Ano ginawa niya sa'yo? Tinatanong kita, anong ginawa niya sa'yo? Mag-usap tayo mamaya, ha? Sandali. I'm sorry. Pero isa-isahin natin ang mga issues dito. Doc Javier, balita ko nakipagsuntukan ka daw? And at the same venue, nakipaghalikan ka sa CR? What's happening to you, Doc? Alam ko, Dr. Javier, hindi ka violenting tao. Alam ko may pinagdadaanan ka. Pero kahit di mo sabihin sa amin, you need a professional help. Huwag mo nga hayaang maapektuhan yung trabaho mo sa problema mo. At pag may nabaltaan pa akong ginawa mo, mapipilitan akong suspendingin ka. Nagkakaintindihan ba tayo?
I'm sorry. Okay, sige. Magsibalik na kayo sa mga duty niyo. Maraming salamat. Hindi pwede itong malaman nila. Hindi pwede itong malaman. Nagpunta lang naman ako dito para sabihin sa'yo na drug addict yan si Annalyn. What? Come on, I know what happened sa bar last night. Alam mo ba na may history si Annalyn ng pagnanakaw ng narcotics? Malay mo, sa kanya yung nakita niyong morphine. Hello? Zoe, totoo ba na nakitaan si Dr. Santos ng narcotics? Ha? Well, napagbintangan siya. Nakitaan ba siya? Hindi. Okay, ano yung sinasabi mo na sinisiraan mo si Dr. Santos? Hindi naman. I'm sorry, Doc Lyndon. Pero di ba may kasunduan tayo? Zoe, ang gusto kong malaman kung may ebidensya na nakitaan si Dr. Annalyn na gumagamit ng narcotics. O kahit na anong ebidensya na gumagamit siya. Wala. At saka bakit ba? Pinagbibintangan mo ba si Annalyn? Wait, do you think sa kanya yung morphine? You know, you don't need evidence. You just need to plant seeds of doubt. And if you need my help, pwede kitang tulungan. Ang laki kaya ng utang na loob ko sa'yo, no? And you know, I can keep a secret just like you. No, hindi ko kailangan ng tulong mo. Edi wag. Oh my God. No. Dok, What? sorry po sa mga nasabi ko kanina. Dr. Santos, please. Busy ako, okay? Dok, sorry talaga, hindi ko naman po sinasadya. Lagi mo na lang hindi sinasadya! Eh di ba, Dr. Santos, once and for all, aminin mo, sinadya mo, pinaiya ako doon! Nang dahil sa'yo, pwede akong masuspend! Pwede mawala lahat ng pinaghirapan ko nang dahil sa'yo! Ewan ko po ba kung ba't po nagkakaganon si Doc Lyndon? Di ba kanina meron siyang sinabi na may tiga-Apex doon kagabi? Hindi kaya meron siyang pinagtatakpan? Binigyan pa nga niya po ako ng pera para pambili ng libro. Anong pinagsasabi mo? Wala naman dito si Robert eh. Nasa bahay siya. Nandun nga po siya sa BLS training. What? Nurse Karen, Nurse Evan. Magsisitin daw muna si Doc RJ sa BLS ngayon. Pero yung vision niya, restless siya, nag-mood swings, lagi pinapawisan, nag-tremors. Doc Lyndon! Huwag niyo po munang lalapitan si Doc Lyndon, ha? Huwag niyo po siyang kukulitin.